Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2491 hanggang Kabanata 2500. Kabanata 2491. Habang tumatagal ang laban, lalo lang nalilito si Menglay. Kahit na ang isang karaniwang deified na Xenogeneic ay hindi matalino, marunong pa rin itong umatras kapag talo na. Hindi ito basta-basta sumusugod sa isang mas malakas na kalaban ng walang pakialam. Pero ang Kirin na iyon ay gustong makipaglaban hanggang kamatayan. Wala itong pakialam sa sarili nitong buhay, kaya mahirap itong tapatan. Ang mas ikinabahala ni Menglay ay ang ideya na may nagkokontrol sa lahat ng ito. Kung kayang kontrolin ng misteryosong taong iyon ang mga deified Xenogeneics, ayaw na lang isipin ni Menglay kung gaano ito kalakas. Kailangan kong dalhin si Hansen pabalik sa Extreme King, at kailangang madalian, matatag na desisyon ni Menglay. Isang gintong kadena ng substansya ang sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Para itong gininto ang Diyos na lumalampas sa kalawakan. Ang ulap at dugo ng mga deified ay lumipad sa paligid. Dahil sa tindi ng lakas na nagbabanggaan, hindi makalapit si Hansen sa labanan. Pagkatapos ng 10 oras, narinig ni Hansen ang isang sigaw na parang helanghing, kasunod ang katahimikan. Paglingon niya, nakita niyang unti-unting bumagsak mula sa mga ulap ang katawan ng Kirin na wala ng ulo. Kasunod nito, papalapit si Menglay, hawak-hawak ang ulo ng Kirin. Pero sugatan din si Menglay. Ang kanyang gintong katawan ay dumurugo ng matindi, at may sugat siyang umaabot hanggang buto. Malubha ang kanyang kalagayan. Nang hinayang si Hansen na hindi siya ang nakatapos sa Kirin, pero marami naman siyang napatay ng mga Xenogeneic na King class. Unti-unti na niyang napupuno ang kanyang talaan ng mga King Jin. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Hansen at Menglay. Pinapatay ni Hansen ang napakaraming Cloud Beast, pero kahit saan sila magpunta, may mga bagong halimaw pa ring sumusulpot. Maging si Menglay, na siyang pangunahing pumapatay, ay napapagod na rin. Kapag nalaman ko kung sino ang may pukana nito, babalatan ko siya ng buhay, mura ni Menglay sa sobrang inis at pagod. Dati-rati, ni hindi lumalapit ang mga Xenogeneics kay Menglay. Takot silang magpakita sa kanya. Pero ngayon, kahit ang mga Baron at Viscount ay sumusugod sa kanya. Pinapatay niya ang mga ito, pero nakakainis pa rin na kailangan pa niyang gawin ito. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban. Para ng mga dagat ng dugo ang mga ulap sa kanilang nilalakaran. Hinatak ni Menglay si Hansen at mabilis silang tumakbo, tumatakas sa mga Xenogeneic. Nasusuka na siya sa dami ng napatay. Ayaw na niyang pumatay pa. Pagkatapos maglakbay ng 100,000 milya, may isa na namang deified Xenogeneic na hamarang sa kanila. Lumitaw ito mismo sa daraanan ni Menglay. Nakita ni Hansen ang isang napakalaking ibong may kulay bahaghari na parang paboril. Lumilipad ito sa mga ulap. Ang presensya pa lang nito ay sapat para manginig ang karamihan sa takot. Ang hari ng Changxie Peacock. Sino kayang hayop ang kayang kontrolin ang Changxie Peacock King? Bulong ni Menglay, namumutla. Malakas ba siya? Tanong ni Hansen. Pang-apat siya sa 7 Diyos ng Changxia. Ang Changxia Unicorn nga ay nasa pinakahuli. Ano sa palagay mo? Sagot ni Menglay na halatang hindi sigurado kung kaya niyang talunin ang Changxie Peacock King. Napatitig si Hansen sa Changxie Peacock King habang pinapakita nito ang mga makukulay at magagandang buntot na parang pamaypay. Sa mga buntot nito, may mga imaheng mukhang mata na ang loob ay may lahat ng kulay ng bahaghari. Mula roon, lumabas ang makapangyarihang liwanag bahaghari na tumabon sa buong dagat ng mga ulap. Paglabas ng liwanag, naramdaman ni Hansen na dumaikit ito sa kanyang katawan. Ang balat, buhok, at armor niya ay tila nagiging alikabok. Hindi siya makagalaw sa gulat. Hindi kayang hadlangan ng Jad-eska ni Hansen ang kapangyarihan ng bahagharing liwanag. Paglingon niya kay Menglay, nakita niyang unti-unti na ring nagiging alikabok ang katawan nito. Sa isang dagandong na sigaw, naging gintong higanti si Menglay. Hinawakan niya si Hansen at ibinalot sa kanya ang gintong kulay. Nabahiran ng ginto ang buong katawan ni Hansen. Nang tingnan ni Hansen ng mas malapitan, nakita niyang ang gintong kulay ay gawa sa maseselang substance chain. Pero kahit ito ay nabubure ng bahagharing liwanag, mukhang hindi rin kakayanin ng gintong katawan ni Menglay ang kapangyarihan ng Changxie Peacock King.
Umalis ka na ngayon din, sigaw ni Meng Lai habang inihahagis si Hansen palayo, saka siya mismo ang sumugod sa Changxi Peacock King. Ginamit ni Hansen ang lakas ng pagkakahagis ni Meng Lai para makatakas sa saklaw ng bahagharing liwanag. Abala ang Changxi Peacock King kay Meng Lai kaya hindi na siya hinabol. Putek, pati ang nakakatakot na Changxi Peacock King ay naakit sa akin. Hindi ko na pwedeng itago ang bagay na ito, naisip ni Hansen. Kinuha niya ang ulap mula sa Destiny's Tower, itinapon sa gilid at lumipad palayo. Naakit ng bagay na iyon pati ang Changxi Peacock King. Kung patuloy pa niya itong dala, siguradong maaakit din ang natitirang mga Diyos ng Changxia. Kung ang Changxia Unicorn ay nasa hulihan pa ng rango pero ganoon nakalakas, paano pa kaya ang ikaapat na Diyos? Nakakatakot iyon. Kahit si Meng Lai ay hindi basta-basta humaharap sa ganong kalaban. Kapag mas mataas pa ang dumating, sigurado silang mamamatay. Matapos iwan ni Hansen ang ulap, lumipad siya papalayo sa ibang direksyon para makaiwas kay Meng Lai. Maya-maya, nakaramdam si Hansen ng kakaibang kilabot sa batok. Paglingon niya, nakita niyang sinusundan siya ng ulap. Ay, leche, bakit mo ako sinusundan? Halos lumuwa ang mata ni Hansen. Hindi pala nanatili ang ulap kung saan niya ito iniwan. Walang sagot ang ulap, lumutang lang ito malapit kay Hansen. Hindi naman ito mukhang nananakit. Takot ako sa iyo. Naisip ni Hansen na lumayo na lang. Ginamit niya ang kanyang Phoenix Techniques para tumakas. Kahit mabagal tingnan ang ulap, nakakasunod ito kay Hansen. Kahit ilang ulit siyang lumiko, hindi niya ito maiwan. Sinubukan niyang suntukin ang ulap para itapon pero walang bisa. Kapag mas malakas ang suntok niya, mas mabilis itong sumusunod. At sa tuwing tinatamaan ng suntok ang ulap, ito'y nagiging makapal at kayang tanggapin ang lakas ng atake. Maya-maya pa, nakasalubong na naman siya ng mga halimaw sa ulap. Naakit ang mga ito ng ulap na sumusunod kay Hansen. Buti na lang, mga Viscount at Earl lang sila. Mabilis silang napatumba ni Hansen. Kapag deified na naman ang nadala mo, mamamatay na talaga ako. Wala na siyang magawa para tanggalin ang ulap. Gusto na niyang umiyak. Pero nang pag-isipan niya, may limitasyon pala ang saklaw ng ulap. Kung hindi siya tatakbo, wala nang darating na malalakas na halimaw. Dahil doon, huminto si Hansen. Tumitig siya sa ulap at sinasabihan na kita. Huwag mo na akong sundan. Kung hindi, papatayin kita. Sinubukan ni Hansen takutin ang itim na kuliglig o halamang gagamba na nakatago sa loob dahil halatang isa sa kanila ang may pukana ng lahat. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Galit na sigaw ni Hansen nang hindi tumugon ang ulap. Tumungo siya sa loob mismo ng ulap para komprontahin ang laman nito. Kabanata 2472. Lumapit si Hansen sa ulap pero bigla itong umatras para hindi siya mahawakan. Galit na galit si Hansen. Bumisita siya ng bilis at hinabol ang ulap. Sa paghabol niya, patuloy itong lumalayo. Pero tuwing lalayo si Hansen at tatalikod, sinusundan na naman siya ng ulap. Matapos ang kaunting oras ng ganito, labis na siyang naiinis. Nagkamali ako na kinuha kita. Nagkamali ako. Pwede ba? Tumigil ka na sa pagsunod. Pakiusap ni Hansen sa ulap, halos maiyak. Sa kasamaang palad para kay Hansen, hindi naman nakakaintindi ng karaniwang wika ng universo ang kuliglig na nasa loob ng ulap. Kaya't kahit lumayo si Hansen, sinusundan pa rin siya nito. Ngayon, medyo nakakahiya na ang sitwasyon ni Hansen. Hindi siya makaalis, pero ayaw din niyang manatili. Madaling anyayahan ng isang Diyos, pero mahirap itong paalisan. Akala mo ba madali mo akong maapi? Inis na si Hansen. Sa halip na umalis, parang stalker lang na sumusunod-sunod ang ulap. Nagdesisyon si Hansen na tawagin si Spell. Kinuha niya ang 2 baril nito at pinaputokan ang ulap ng sunod-sunod. Tumama ang mga bala sa ulap sa matataas na bilis. Hindi umiwas ang ulap pero tumalbog lang ang mga bala pagkatama. Hindi ito nasugatan. Alam na ni Hansen ang ganitong resulta. Hindi niya talaga layuning sirain ang ulap. Mas mahina ka pa sa Kuya Hansen mo, malamig na tawa ni Hansen habang muling pinaputokan ang ulap. Marami na namang bala ang tumama, pero ngayon, hindi na tumatalbog ang mga ito. Sa halip parang tumatama sa matigas na bato. Ang unang mga bala ni Hansen ay may kasamang kapangyarihang paninigas mula kay Spell. Pinatigas niya ang ulap, inalis ang pagiging elastic nito. Kahit matigas na ito, hindi pa rin nasasaktan ng mga bala. Ngunit sa mga lugar na tinamaan, lumitaw ang mga simbolo ng pagong. Gamit ito ni Hansen, ang kanyang turtle skill. Matapos pa niyang polanan ng bala ang ulap, puno na ito ng makinang na simbolo ng pagong.
Pagkatapos nyon, ginamit ni Hansen ang malamig na ilaw at ginawang yelo ang ulap. Hindi ka na siguro makakasunod ngayon. Lumipad na si Hansen palayo. Habang lumilipad, panay ang lingon niya sa ulap. Gumalaw pa rin ito kahit nagyelo, pero napakabagal na nito, parang kuhol. Imposibleng makasunod sa kanya ngayon. Masaya si Hansen. Iniwan niya ito, hindi na lumilingon. Sa wakas, nakawala rin ako. Ilang beses siyang lumiko, at nang makasiguro, napabuntong hininga siya ng malalim. Nagpatuloy na lang sana siya sa paglipad, pero nakaramdam siya ng kakaiba mula sa unahan. Parang may naglalaban. Malayo ang labanan, kaya't mahina lang ang alon ng enerhiya. Nagdalawang isip si Hansen pero nagdesisyon din siyang lumapit para tignan. Maya-maya, mas malinaw na niyang nararamdaman ang enerhiya ng labanan. Pamilyar ang tunog ng kapangyarihang ito, si Bao Qin. Ang isa pa'y may apoy, sandali, di ba ito ang kapangyarihan ng maliit na pulang ibon? Gulat na natuwa si Hansen. Mabilis siyang lumipad papunta sa labanan. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang enerhiya. Bago pa man niya makita si Bao Qin at ang maliit na pulang ibon, nakita na niya ang puting balyina na nakatago sa mga ulap. Hinahabol nito ang dalawang King Class Knights ng Extreme King. Natuwa si Hansen. Dumiretso siya sa direksyon ng puting balyina at ng dalawang knight. Nagpapanik ang dalawang knight. Nang makita nila si Hansen sa unahan, natigilan sila. Sapat na ang sandaling pag-aatubili na iyon para bamuka ang bibig ng puting balyina at higupin sila parang itim na butas. Daddy! Tumalon si Bauer sa dibdib ni Hansen. Ang dami kong nahuli sa barko. Tinuro ni Bauer ang direksyon at nakita ni Hansen na puno ng mga king at kalahating deified ang kulungan sa loob ng balyina, puro Extreme King Knights. Magaling! Laming-galinga si Hansen. Ayos naman ang mga pirata at si Fang Qingyu. Si Ningyu lang ang mukhang magulo. Nakaupo siya sa isang sulok, madungis ang suot, at parang natatakot. Ikinwento ni Bauer ang nangyari, at sandaling napatulala si Hansen. Nakakapatay ng kalahating deified ang maliit na berdeng espada. May sikreto ito. Nakuha ito sa Dugod City, baka sandata ito ng mga Diyos. Kung gayon, baka yumaman si Ningyu. Pero nang makita niyang parang wasak ang estado ni Ningyu, parang ayaw na niyang lokohin ito. Naalala rin niya ang kwento ni Bauer. Bagaman naimpluwensyahan si Ningyu ng espada, naroon pa rin ang tunay niyang sarili. Sa mga matitinding sitwasyon, lumalabas pa rin ang kanyang kalooban. Pero napakalakas ng espada. Sa tindi ng kontrol nito, bihira lang lumitaw ang tunay na Ningyu. Ayos lang kaya ang maliit na pulang ibon. Bulong ni Hansen habang tumitingala sa nasusunog na langit. Ayon kay Bauer, ilang araw nang naglalaban si Bao Qin at ang maliit na pulang ibon, pero wala pa ring nananalo. Ngumiti si Bauer at sabing, huwag kang mag-alala, Daddy. Kaya ni Little Red yun. Kung hindi lang siya maliit, matagal na niyang natalo yun. Tumango si Hansen. May sasabihin pa sana siya pero biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Napatingin siya sa ulap, at sa gitna ng maraming ulap, may isang kulay kremang ulap na paparating sa kanila. Paglapit nito sa puting balyina, agad niyang nakilala, ang ulap na stalker niya. Aba, paano ka nakasunod? Nawala na ang yelo at mga simbolo ng pagong. Hindi na naman niya alam kung paano ito aalisin. Bauer, tawagin mo si Little Red. Kailangan na nating umalis, seryosong sabi ni Hansen. Kung narito na ang ulap, baka may paparating na namang mga cloud beasts. Kapag may deified na dumating, lagot sila. Hindi alam ni Bauer ang nangyayari pero sinunod niya si Hansen. Ginamit niya ang puting balyina at pinaputok ito ng kristal na ilaw papunta sa labanan. Maya-maya, nakita ni Hansen na umatras ang maliit na phoenix. Paglapag nito sa puting balyina, bumalik ito sa pagiging maliit na pulang ibon. Saan kayo pupunta? Biglang lumitaw si Bao Qin. Maitim at duguan ang katawan niya, sunog ang alpa, at may mga naputol na string. Halatang natalo siya sa laban nila ng maliit na pulang ibon. Pinatakbo ni Hansen si Bauer sa kontrol ng balyina para tumakas. Halatang ubos na ang lakas ni Bao Qin at hindi na kayang habulin ang balyina. Lumipad ng mabilis ang puting balyina, habang sinusundan pa rin sila ng kulay kremang ulap. Si Bao Qin ay nakasunod din sa ulap. Lahat sila ay lumilipad sa kalangitan. Pang! Hindi pa sila lumalayo nang biglang lumitaw ang bahagharing liwanag. Binalot nito ang buong dagat ng mga ulap. Ang Changxia Peacock King, mahinang bulong ni Hansen habang lumilitaw ang napakagandang ibon sa gitna ng ulap. Kabanata 2473. Hindi na maganda ang lagay ng Changxia Peacock King. Karamihan sa mga balahibo nito ay napunit na, at kaunti na lang ang natitirang balahibo sa buntot.
Parang manok na binalatan, o kaya'y pamaypay na halos luray-luray. Panang sugat ang katawan nito, at marami sa mga ito ay malubha. Pero kahit gaano man ito kasugitan, nananatili pa rin itong isang makapangyarihang deified na nilalang. Kumislap ang mga mata ng paboril at naglabas ito ng Rainbow Godlight Substance Chain na bumuo ng isang protektadong lugar. Ano mang nasa loob ng bahaging iyon ay matutunaw sa loob ng ilang minuto, magiging alikabok lang. Mas maayos ang kalagayan ni Hansen at ng iba pa sa loob ng puting balyina. Matibay ang katawan nito. Nang tamaan ng Rainbow Godlight, unti-unting nalalaglag ang pinong alikabok mula sa balyina, pero napakabagal ng proseso. Hindi ganoon kaswerte ang ulap at si Bauchin. Nang tamaan ng Godlight ang ulap, nagsimula itong maging alikabok. Hindi rin kinaya ng armor ni Bauchin ang Godlight. Bagaman mabagal ang pagkasira, sarili niyang armor iyon. Kapag nasira iyon ng husto, pati katawan niya ay tuluyang masisira. Ang target ng Changxi ay Peacock King ay ang ulap. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa ulap. Natakot ang ulap at lumipad palapit sa balyina, sa halip na tumakas, nagtago ito sa ilalim ng puting balyina. Bumagsak ang Godlight sa balyina at muntik ng batasin ang katawan nito. Abay kalokohan, ganun na lang ba talaga ang galit sa akin ng malas na ulap na yan? Reklamo ni Hansen. Bauer, bilasan mo pa. Iwanan mo yan. Pinigan ni Bauer ang lakas ng puting balyina. Naglabas ito ng malalim na tunog gaya ng pag-awit ng isang tunay na balyina, saka sumugod ng buong lakas. Pero muling nakasunod ang ulap at muling lumitaw sa ilalim ng balyina. Muling tinamaan ng Rainbow Godlight ang ulap, at mabilis itong natunaw. Kalaunan, lumitaw ang isang spider plant. Napakatingkad ng berde nito, parang purong jade. Pero kahit anong sikat ng Rainbow Godlight dito, hindi ito tinatablan. Si Bauchin ay tumatakbo palayo. Nang lumingon siya, nakita niya ang spider plant at sumigaw, Holy Area Grass. Yan ang Holy Area Grass. Wala nang inaksayang sandali si Bauchin at nagpakawala ng mga substance chain papunta sa halaman. Target din ng Changxi ay Peacock King ang spider plant. Nang makita nito na sinusubukan ni Bauchin na maaga ito, nagpaputok ito ng Rainbow Godlight sa kanya. Itinaas ni Bauchin ang kanyang alpha para salagin ang Godlight, pero mabilis na nasira ang deified na alpha sa lakas ng pag-atake. Blurg. Bumagsak ang alikabok mula sa katawan ni Bauchin. Kitang-kita ang panghihinayang sa mukha niya, pero hindi na siya muling nagtangkang agawin ang halaman. Nagbukas siya ng buta sa espasyo at agad na tumakas. Hindi siya katulad ni Menglai. Kahit sugatan na ang Changxi Peacock King, wala pa rin siyang laban dito. Alam niyang wala siyang tsansang manalo. Pagkaalis ni Bauchin, muling tumingin ang Changxi Peacock King sa spider plant. Balak na nitong kainin ang halaman, pero bago pa ito makaabante, lumipad ang halaman palayo dahil sa isang hindi nakikitang puwersa, hinihigop ito papunta sa ibang direksyon. Napatingin ang Changxi Peacock King sa pinanggagalingan ng puwersa. Nakita nitong may batang babae na nakatayo sa ibabaw ng puting balyina. Hawak nito ang isang maliit na gintong banga, at iyon ang sumisipsip sa spider plant. Nanlaki ang mata ni Hansen. Hindi man lang niya napansin na lumabas na si Bauer at ginagamit na ang banga sa halaman. Nagngangalit ang Changxi Peacock King. Parang bulkan ang sumabog na rainbow substance chains mula sa katawan nito. Binalot ng liwanag ang buong espasyo. Hindi ito ganito kagalit kahit nang salakayin ito ni Menglai. Bumalot ang Rainbow Godlight sa paligid, tila isang langit ng bahaghari ang bumagsak. Pagbalik ni Bauer sa loob ng balyina, pinatakbo ni Hansen ang barko ng buong bilis. Pero kahit anong bilis ng pagtakbo nila, hindi nila matakasan ang Godlight. Lumapag ang nakakatakot na Rainbow Godlight sa puting balyina, at unti-unti nang natutunaw ang katawan nito. Parang naging kulay abo at usok ang dating malinis nitong katawan. Nagbabagsakan ang abo para itong buntot ng isang kometa. Unti-unting natunaw ang shell ng balyina, at lumantad ang kalansay nito. Mamamatay na tayo. Ibabalik ko na ang ninakaw ninyo, please lang. Iyak ni Ningyo habang kapit sa binti ni Hansen. Nagmamasid si Hansen sa paligid. Sa bilis ng pagkasira ng balyina, alam na niyang hindi na ito tatagal. Pero sa reaksyon ni Bauchin, naisip niyang napakahalaga ng spider plant. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Holy Area Grass, pero ayaw rin niyang isuko ito basta-basta. Gayunpaman, nakakatakot pa rin ang Changxi Peacock King. Ang kapangyarihan ng Rainbow Godlight ay tila walang makakapigil. Lahat ng pirata at nakulong na Extreme King Knights ay nanlaki ang mata sa takot. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas kapag nasira ang balyina. Bauer, ilabas mo ulit ang halaman, wala nang ibang naisip si Hansen.
Ayaw man ni Bauer, sumunod pa rin siya kay Hansen. Inilabas niya ang spider plant mula sa banga at iniabot kay Hansen. Changxia Peacock King, kunin mo na ito, basta huwag mo lang kaming patayin. Sigaw ni Hansen habang inihagis ang spider plant palayo. Nang makita ito ng Changxia Peacock King, agad itong lumipad palapit. Wala na itong interes sa pagwasak ng balyina. Sana'y nahadyos pa ni Hansen ang halaman ng mas malayo. Pero napakabilis ng paboril, isang kisap mata lang at nandoon na ito sa tabi ng halaman. Binuksan nito ang bibig at nilunok ang halaman ng buo. Walang nakapidyo sa Changxia Peacock King. Isang lagok lang at nawala na ang halaman sa loob nito. Pagkalunok ng halaman, sumigaw ang paboril sa kalangitan. Yumangay ito ng matagal na parang tuwang-tuwa. Hindi man naiintindihan ni Hansen ang wika ng mga ibon pero halatang sarap na sarap ito. Matagal itong umungol pero bigla ring naputol ang tunog sa isang malakas na burp. Napuno ito ng sobra. Nagpapatuloy pa sana sa pagtakbo si Hansen gamit ang balyina pero may narinig siyang kakaibang tunog. Napalingon siya sa Changxia Peacock King. Sunod-sunod ang pagburp nito, hindi ito makapigil. Halatang hirap ito, parang napakain ng sobra. Ang mas kakaiba pa, lumalaki ang tiyan nito. Parang isang payat na babae na biglang nagmukhang 8 buwan ng buntis. Natigilan si Hansen. Habang tinatitigan niya ito, bigla siyang may naisip. Sandali, ginagawa ba ng itim na kuliglig ang lahat ng to mula sa loob ng tiyan ng paboril? Kabanata 2474. Ang nagngangalit na Changxia Peacock King ay pabaliw-baliw sa pagpaspas ng kanyang mga pakpak. Nagliliyab ito sa liwanag ng bahaghari, at ang kapangyarihan nito ay walang habas na gumuguhit ng mga bitik sa himpapawid, winawasak ang kalawakan. Pero walang epekto ang kanyang mga pagsisikap. Patuloy sa paglobo ang tiyan nito. Hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Nakatitig lang si Hansen at ang kanyang mga kasama, gulat na gulat. Makalipas ang ilang minuto, parang lobo na ang tiyan ng Changxia Peacock King, sobrang laki at halos lumalampas sa kapasidad ng balat nito. Nagsimula nang magtanong-tanong ang mga tao sa puting balyina kung paputok na ba ang nilalang na ito. At hindi nga sila nabigo. Sumabog ang tiyan ng paboril, parang kulog ang tunog nito. Isang malaki at bukas na siwang ang naiwan sa lugar na dating tiyan nito. Isang higanting ulap na kulay gatas ang lumabas, ang maputing pagbuga ng itim na kuliglig. Ganito pala ito kalakas. Ani Hansen, gulat na gulat. Hindi niya inakala na ang creamy cloud ay ganito kalakas. Akala niya wala itong gaanong laban, at lalong hindi niya naisip na kaya nitong sumabog palabas sa tiyan ng isang makapangyarihang deified na nilalang. Dapat talaga tinitingnan muna kung ano ang kinakain. Ang Changxia Peacock King ay patunay kung anong mangyayari kung hindi ka maingat. Nilunok niya agad ang masarap na pagkain nang hindi man lang sinuri, ayan tuloy, sumabog ang tiyan niya. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya pagkatapos nito, ani Hansen habang pinatitigil ang white whale at tinatitigan ang paboril. Umuagos ang makulay na dugo ng paboril sa mga ulap. Nakasabit lang ito sa ere, umiiyak, walang magawa. Pilit nitong pinapagalaw ang mga pakpak pero ang mga liwanag nito'y papalabo na. Halos wala na itong kakayahang umatake muli. Ang creamy cloud naman ay walang pakialam at lumipad pabalik kay Hansen. Ito na ang pagkakataon. Bauer, ikaw na muna sa white whale. Masayang sigaw ni Hansen. Hiniblat niya ang maliit na pulang ibon at lumipad palabas ng barko patungo sa malubhang nasugatang Changxia Peacock King. Little Red, ito na ang oras mo. Sigaw ni Hansen habang inihagis ang pulang ibon sa paboril. Umingit ang ibon habang nagbago ito ng anyo at naging isang phoenix na naglalagablab. Sinunod nito ang utos ni Hansen at bumuga ng galit na apoy sa paboril. Lumaganap ang apoy sa buong kalangitan, at parang nagmistulang impyerno ang paligid. Halos wala ng laban ang paboril. Nasusunog ito habang umiiyak, pilit na pinapagalaw ang pakpak pero sobrang sugatan na ito para makalipad. May sugat pa ito mula sa laban nila ni Meng Lai, at ngayon ay literal na sumabog ang tiyan nito. Nagtatilsikan ang lamang loob. Wasak ang isa nitong paa. Kung makakahanap pa ito ng ligtas na lugar, baka makabawi pa sa loob ng 1,000 taon. Pero sa ngayon, wala na talaga. Habang tinutupok ng Phoenix Fire ang paboril, unti-unti itong namumula gaya ng bakal sa pandayan. Pero patuloy itong lumalaban, ayaw sumuko sa kamatayan. Pilit itong lumalayo sa apoy ng Phoenix. Sa kasamaang palad, hindi ito makalayo. Patuloy sa paghabol ang Phoenix, at pinapaso pa rin ng apoy ang katawan nito. Halos wala na itong life force, at tuluyan nang nawala ang rainbow light.
Nang halos mamatay na ang paboril at tumigil sa paggalaw ang mga pakpak nito, bumagsak na ang katawan nito habang nasusunog. Sumunod si Hansen sa likod ng Phoenix at sumigaw, "Bitawan mo na ang paboril. Ako na ang tatapos." Itinaas ni Hansen ang kanyang Thunder God Spike, lumipad sa walang malay na paboril, at tinutok ito sa ulo. Buong lakas niya itong ibinagsak. Tumama ang spike sa bungo pero hindi ito tumagos. Gayunpaman, bumalot ang pilak na kidlat sa buong katawan ng paboril na nagpasindik dito. Sunod-sunod na pinukpok ni Hansen ang paboril. Nanginginig ang katawan nito sa mga hampas. Ngunit wala pa ring naririnig na killing announcement si Hansen. "Kailangan sa akin mapunta to. Jade Emperor, Holy Buddha, Bodhisattva, bigyan niyo ako ng best soul." Dasal ni Hansen habang walang tigil sa pagpalo sa ulo ng paboril. Tahimik ang paboril. Hindi pa rin lumalabas ang anunsyo. Gritado ni Hansen ang ngipin at patuloy sa pagbugbog. Bigla, Synergeneic Deified Hunted, Changxi Peacock King. Synergeneic Gene Found. Obtained Changxi Peacock King Beast Soul. Para bang lumipad sa langit si Hansen sa narinig. Ang bawat sulok ng katawan niya ay tila bumulwak sa sarap. Napaungol pa siya. Deified Beast Soul. Nakakuha ako ng Deified Beast Soul. Halos mabaliw siya sa saya. Agad niyang tiningnan kung anong klaseng Beast Soul ang nakuha niya. Sana weapon, kahit weapon lang, dasal niya sa isip. Mas mahigit Deified Beast Soul Changxi Peacock King, Soul Armor Type Broken. Armor. Holy she asterisk T. Mas okay pa to kaysa weapon. Yayaman ako. Sigaw ni Hansen, halos mapatalon sa tuwa. Deified Soul Armor, ibig sabihin ay Deified Level Defense plus buffs. Kahit hindi ito shape-shifting Beast Soul, sapat na ang buff para lumaban sa Deified Elite. Pero teka, broken. Ano ibig sabihin ng broken? Sirang Beast Soul. Biglang nawala ang saya ni Hansen. Tinawag niya ang Soul Armor. Isang abong balabal ang lumitaw sa katawan niya. Gawa ito sa mga abong balahibo ng paboril. Hindi ito mukhang armor kundi robe. Binalot ng balabal ang buong katawan ni Hansen, at sa likod nito ay may imahe ng paboril na nakatiklop ang buntot. Napakabog ang dibdib ni Hansen. Sa loob ng robe, may bahagharing liwanag. Mula roon, lumitaw ang silwete ng paboril na bukas ang buntot, at isang matinding kapangyarihan ang bumalot sa buong katawan ni Hansen. Naganyong rainbow substance chain ang enerhiya at pinatibay ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Grabe, ang lakas nito. Pakiramdam ko kaya kung wasakin ang buong universo sa isang suntok. Pero bakit broken? Mukhang buo naman at gumagana ng maayos. Deified na deified ang lakas. Takang tanong ni Hansen. Kabanata 2475. Dinala ni Hansen ang katawan ng Changxi Peacock King pabalik sa puting balina, at agad na inilabas ni Bauer ang kanyang maliit na banga upang higupin ang ulap pabalik sa loob nito. Matindi ang pinsala sa White Whale. Kaya nitong ayusin ang sarili, pero dahil sa sobrang sira, aabutin ng matagal bago ito tuluyang gumaling. Halos hindi ito makagalaw. May maraming butas na bomb-utes mismo sa buong estruktura, at mukhang anumang oras ay guguho na ito. Hansen, totoo bang iyon ang banal na damong galing sa holy area? Pwede ko ba itong makita? Tanong ni Fang Qingyu, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Alam mo ba kung ano talaga ang holy area grass? Tanong ni Hansen. Tumango si Fang Qingyu. Narinig ko na ito noon, pero hindi ko pa ito nakikita. Sa buong Thousand Treasures Alliance, iilang kwento lang ang nagsasabi tungkol dito. Kaunti lang ang impormasyon, at wala pa kaming totoong larawan nito. Ibig bang sabihin, napakahalaga ng damong iyon? Tanong ni Hansen, tila sabik. Hindi lang mahalaga, mahalagang mahalaga. Kahit ang mga makapangyarihang paksyon tulad ng Thousand Treasures Alliance ay magnanasa sa Holy Area Grass. Kung totoo ito, maaari mo itong ipalit para sa pagmamay-ari ng ilang mga sistema. Ano bang gamit nito? Takang tanong ni Hansen. Sa ngayon, ang nakita lang ni Hansen ay ang kakayahan ng damo na makaakit ng mga synergeneic. Kahit pa kaya nitong gawing deified ang kakain nito, hindi pa rin siguro katumbas ng halaga ng ilang star systems. Ilang alamat lang ang alam ko, at hindi ko rin sigurado kung totoo ang mga iyon, sagot ni Fang Qingyu. Ayon sa mga tala ng Thousand Treasures Alliance, ang pagkain ng Holy Area Grass ay maaaring magbukas ng daan papunta sa isang mahiwagang espasyong synergeneic na tinatawag na Holy Area. Doon, walang sakit at walang kamatayan. Kapag nakapasok ka roon, magiging immortal ka. Napakunot noo si Hansen. Hindi siya kumbinsido.
Kung ganoon lang kadali maging immortal, hindi na sana pinilit ng Sacred Leader na patayin ang isang Diyos para lang pahabain ang kanyang buhay. At kung totoo ang holy area na yan, dapat matagal nang nandoon ang itim na kuliglig, hindi ba? Nako, Bauer, ilabas mo ulit yung ulap mula sa banga mo. Utos ni Hansen, biglang naalala ang kuliglig. Baka kasi naubos na nito ang holy area grass. Pinalabas ni Bauer ang ulap. Nilapitan ito ni Hansen at nakita niyang naroon pa rin ang damo. Hinawi niya ang dahon at napansin ang hugis bilog sa ugat ng damo. May maliit na butas sa gitna, doon yata nagtayo ng bahay ang kuliglig. Pero sobrang liit ng butas para sa daliri ni Hansen. Hindi niya alam kung paano kukunin ang kuliglig nang hindi nasasira ang damo. Brother Fang, sa tingin mo ba ito nga ang holy area grass? Iniabot ni Hansen ang damo kay Fang Qingyu. Maingat itong inusisa ni Fang Qingyu. Matapos ang sandaling pag-aaral, sabi niya, wala kaming masyadong datos, pero ito ang pinakamalapit sa nakikita kong guhit. Hindi ako sigurado, pero kung ito ngayon, kailangan mong itago ito. Malakas ang pang-akit nito sa mga Xenogeneic, lalo na sa mga deified. Napabuntong hininga si Hansen. Hindi niya alam kung totoo ito, pero kahit hindi pa niya napapatunayan, dumagsa na agad ang mga Xenogeneic, pati nga ang Changxi Peacock King ay nahumaling. Daddy, ako na po ang bahala, sabing malambing ni Bauer, sabay pikit ng marahan. Sige, sa iyo na muna, tugon ni Hansen. Hindi siya maramaw sa anak. At dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin sa damo, mas mabuting si Bauer na muna ang may hawak nito. Masayang masaya si Bauer. Ipinuwesto muli sa banga ang damo at ang ulap. Bauer, nasa loob ng holy area grass ang isang itim na kuliglig. Siya ang sumabog sa tiyan ng paboril. Mag-ingat ka, babala ni Hansen. Ay, gusto ko pa nga ng isa para mapaglaban ko sila. Masayang sabi ni Bauer. Ang ibig kong sabihin, kinakain ng kuliglig ang damo. Baka maubos. Kailangan niyang kainin yun. Hindi naman para sa atin yung damo. Kapag naubos niya yun, madadala niya tayo sa masayang lugar na tinatawag na holy area. Napaisip si Hansen. Parang may alam si Bauer na hindi niya alam na alam niya. Alam niyang hindi siya niloloko ng anak, pero nakakagulat pa rin kung paano alam ni Bauer ang mga ganitong bagay. Isang malaking palaisipan kung anong klaseng nilalang siya talaga. Bagamat sira ang white whale, sobra pa rin ang nakuha nila sa misyon. Holy area grass, itim na kuliglig, bangkay ng Changxi Peacock King. Deified soul robe beast soul. Walang katumbas ang halaga ng lahat ng ito. Hindi rin alam ni Hansen kung anong kakayahan ng maliit na banga ni Bauer, pero simula nang lumunin nito ang holy area grass, wala nang ibang ulap beast na sumunod sa kanila. Para bang naputol na ang koneksyon nito sa labas. Nang magkaroon ng pagkakataon, palihim na ibinalik ni Hansen ang katawan ng Changxi Peacock King sa sanctuaries. Sa ngayon, wala pa siyang kakayahang kainin ang laman ng isang deified Xenogeneic, kaya isinilid niya ito para sa tamang panahon. Naglayag si Hansen sakay ng white whale sa natitirang bahagi ng Changxi system. Ilang araw na tahimik ang lahat. Mga king-class na ulap ang kanilang nadaanan, pero mabilis lang silang pinatay ni Hansen. Sa mga oras na maluwag, patuloy niyang sinusubukang itulak ang self-cogwheel ng The Story of Genes. Pareho ito ng self-cogwheel ng Blood Pulse Sutra, parehong hiwalay sa Universal Cogwheels. Pero hindi katulad ng Blood Pulse Sutra, ni hindi rin ito nakakakonekta sa other self-cogwheels. Wala itong koneksyon sa kahit anong cogwheel sa universo. Ibang-iba ito sa Dangshan Sutra na konektado sa lahat ng cogwheels sa sansinukob. Ang Story of Genes ay para bang nilikhang nag-iisa. Ayon sa mga teorya, mas kaunti ang koneksyon, mas madaling itulak. Dahil kaunti lang ang kasamang gumagalaw, kaunti rin ang enerhiyang kailangan. Pero kahit anong lakas ni Hansen, hindi pa rin niya maitulak ang cogwheel ng Story of Genes. Para bang nakalock ito, o baka hindi talaga ito dapat itulak. Gamit ang Dangshan area, nakita niyang hindi kalakihan ng cogwheel. Kulay puti ito, at may nakaukit na mga simbolo, mga kapareho ng nasa noo ni spell. Tila ang kahulugan ay, kawalang hanggan. Kabanata 2476. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka, hindi pa rin nagtagumpay si Hansen sa pag-activate ng self-cogwheel ng The Story of Genes. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Hawak na niya ang soul robe ng Changxi Peacock King. Dahil sa mga buffs ng beast soul nito, ang lakas niya ngayon ay kayang tumapat sa isang deified. Sa tulong ng kapangyarihang ito, naniwala si Hansen na kayanan niyang mapaikot ang self-cogwheel. Makalipas ang ilang araw, nahanap ni Hansen ang tamang oras.
Ikinulong niya ang sarili sa isang pribadong silid at sinimulang gamitin ang The Story of Jeans upang simulan ang kanyang plano. Tinawag niya ang Beast Soul ng Peacock King at lumitaw sa katawan niya ang balahibong robe. Nagsimulang magliwanag ang simbolo ng paboril sa likod ng robe. Tumibok ng matindi ang puso ni Hansen. Ang makulay na simbolo ng paboril ay biglang naging ani nung tila multo ng Peacock King. Lumutang ito sa likuran ni Hansen. Nag-umpisang dumaloy sa katawan niya ang maraming rainbow godlight buffs. Ang kanyang aura ay tila naging bahagharing may substance chain. Sa kapangyarihang iyon, ginamit ni Hansen ang The Story of Jeans upang itulak ang self-cogwheel. Katsa! Ang makapangyarihang rainbow godlight na kayasa ng iba ng mga planeta ay bahagyang nakagalaw sa self-cogwheel. Para itong kalaw-angin at matagal nang hindi gumagalaw na pinto, unti-unting bumukas ng bahagya. Pero tuwang-tuwa si Hansen. Patuloy niyang ibinuhos ang kapangyarihan sa cogwheel. Kahit na sobrang dami ng enerhiyang kanyang nilikha sa tulong ng Soul Robe, parang sobrang hirap pa rin itong itulak ang cogwheel. Ganito kalakas, pero hirap pa ring paikutin ang self-cogwheel. Kung sarili kong lakas lang, baka kailanganin ko munang identify lahat ng iba kong Geno Arts bago ko ito mapaikot. Nalulula si Hansen. Unti-unting umikot ang self-cogwheel. Pagkatapos ng isang ikot, bumilis ito ng bumilis. Lalong lumiwanag ang ukit ng simbolo sa cogwheel. Sa huli, nabitawan na ni Hansen ang kapangyarihan, at kusa nang umiikot ang self-cogwheel. Naitulak niya ang pinto ng Universal Core Hall. Pumasok siya at laking gulat niya, ibang lugar ang kanyang napuntahan. Iba't ibang self-cogwheel ang nagbibigay ng iba't ibang lokasyon sa core area. Ibig sabihin, 4 na lugar ang pwedeng paglitawan. Interesante, hindi siya nagtagal roon at agad lumabas muli sa core area. Masyadong delikado pa ang Changxi system para sa pinaluwag na pangangaso ng Xenogeneic. Pero nakakagulat, naging maayos ang biyahe. Lumipas ang 2 linggo sa paglalakbay sa Changxi system at wala silang na-encounter na deified elite. Lahat ng King-class Xenogeneic ay madaling nalusutin ni Hansen. Captain, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, sigaw ng mga pirata habang nanunood kina Hansen at Bauer na naglalaro ng Old Man. Parang eksena sa TV commercial, punong-puno ng saya. Sa gitna ng kasiyahan, tila larong pambata lang ito. Pero biglang naging seryoso si Hansen. Bauer, hulaan mo kung anong card ito. Seryosong tanong ni Hansen habang nakatitig sa 2 card ni Bauer. Ikaw ang humula, sagot ni Bauer, nakangiti habang kumikindat. Talagang tuso ka na ngayon, Little Evil. Hindi nakita mabasa, bulong ni Hansen habang nakatitig sa 2 card. Hindi niya matukoy kung alin ang ghost card at alin ang tamang card. Kung mali ang pili niya, talo na siya agad. Tumingin si Hansen sa mga pirata, baka sakaling makita sa ekspresyon nila ang sagot. Pero wala siyang nakitang palatandaan. Daddy, tumigil ka na sa pagtitig sa kanila. Hindi nila alam ang hawak kong card, sabi ni Bauer habang nakangiti. Ako ang mananalo ngayon. Ngumiti si Hansen. Inabot niya ang isang card, pero biglang nagbago ang mukha ni Bauer. Binitiwan agad ni Hansen ang card at kinuha ang isa pa. Ipinakita niya ito, 3 puso. Kapareho ito ng hawak niyang 3 spades. Bakit, natalo ako? Bulong ni Bauer habang hinahawakan ang mukha niya, tila wasak ang mundo. Inihagis niya ang ghost card sa mesa. Haha, ang tatay mo ay tatay mo pa rin. Tawang-tawa si Hansen habang hinahaplos ang ulo ni Bauer. Isa pa, babawi ako, sigaw ni Bauer habang hawak muli ang mga baraha. Parang busy na ako ngayon. Sila na muna ang kalaro mo, sabi ni Hansen sabay tulak sa isang pirata papunta kay Bauer. Masyado nang matalino ang batang to. Konti na lang, naloko na niya ako. Di ko na siya pwedeng kalaro lagi, masakit matalo, bulong ni Hansen habang hinihipo ang ilong. Malungkot si Bauer dahil gusto niyang makalaro ang ama pero natalo pa siya. Dahil dito, pinagbalingan niya ang mga pirata, maya-maya pa, puno na ng sticker ang katawan ng lahat ng pirata. Bumalik si Hansen sa kanyang silid at tinawag si Spell. Mula nang maging king class ang The Story of Jeans, sinusubukan ni Hansen tukuyin ang tunay na gamit ng area nito. Ang Blood Pulse Sutra ay walang koneksyon sa ibang cogwheel pero kaya nitong itulak ang self-cogwheels ng ibang nilalang. Pero ang The Story of Jeans ay lubusang independent, paikot lang ito sa sarili, walang koneksyon sa iba. Bukod sa pagpapalakas ng katawan at Gene ni Hansen, wala pa siyang natutuklasang gamit nito. Nang i-push ni Hansen ang self-cogwheel, naging king class din si Spell. Tumindi ang ilang kakayahan nito, pero wala siyang bagong anyo o kapangyarihan.
Bukod sa mas malakas na katawan, pareho pa rin siya sa dati noong Doke class pa lang siya. Pero laking gulat ni Hansen nang madiskubre niyang may sariling self-cogwheel si Spell. Si Spell ay isang Geno armor, katulad ng Dunction armor. Dapat wala siyang sariling self-cogwheel. Pero si Spell ay parang tunay na nilalang at may sariling cogwheel. Kung hindi niya ginamit ang Dunction aura sa pagsusuri, baka matagal pa bago niya natuklasan iyon. Ang cogwheel ni Spell ay kaparehong-kapareho ng kay Hansen. Parang kinopya ito. Pero sigurado si Hansen, hindi niya ito kontrolado. Hindi ito kanya. Biglang lumaki ang mata ni Hansen. Ibig bang sabihin, ang layunin ng The Story of Jin's self-cogwheel ay itulak ang sariling cogwheel ni Spell. Kabanata 2477. Nang makita ni Hansen ang self-cogwheel ni Spell, inilapat niya ang kanyang kamay sa noo nito at inactivate ang sarili niyang The Story of Jin's cogwheel. Katsa! Ang dalawang magkaparehong self-cogwheels ay nagkonekta. Para silang perpektong piraso ng puzzle na nagsanib. Habang umiikot ang self-cogwheel ni Hansen, kasabay nitong umiikot ang kay Spell. Pareho silang bumibilis ang ikot at lalong nagliliwanag si Spell. Pero dahil sa disenyo ng ngipin ng cogwheels, ang dalawa ay umiikot sa magkasalungat na direksyon, isa sa pakaliwa, isa sa pakanan. Habang pabilis ng pabilis ang kanilang ikot, lalong lumalakas ang ningning ni Spell. Kapwa dumadaloy ang kapangyarihan ni Spell at ni Hansen nang parang rumaragas ang ilog. Pareho silang may The Story of Jin's. Ngunit napansin ni Hansen na may kaibahan sa kapangyarihan nilang dalawa kahit pareho ang pinagmulan. Hindi lang niya maipaliwanag kung ano ang eksaktong pinagkaiba. Inisip ni Hansen na ang pagkakaibang ito ay dahil sa magkasalungat na direksyon ng ikot ng cogwheels. Habang sinusuri niya ang koneksyon ng cogwheels at ang mga posibleng benepisyo nito, biglang nagbago ang katawan ni Spell sa ilalim ng kanyang kamay. Hindi ito kagaya ng pagbabagong nagaganap kapag nagiging armor, baril, sniper rifle, o rocket launcher si Spell. Lumapit si Spell at direktang nakipagsanib sa katawan ni Hansen. Ito ay, bulalas ni Hansen, gulat na gulat. Pamilyar ang pakiramdam, katulad ito ng karanasan niya sa pagsasanib nila ni Little Angel noon. Sa kanilang pagsasanib, nagbago ang hitsura ni Hansen, pati buhok at mata niya ay naging kahawig ni Spell. Naging mas pino ang kanyang katawan, at lumitaw sa kanyang noo ang simbolo ni Spell. Ngunit hindi ito tulad ng pagsuot lang ng armor. Ito ay aktwal na pagsasanib ng katawan at kaluluwa. Sa panahong iyon, napansin ni Hansen na dalawa na ang self-cogwheels niya para sa The Story of Jin's, ang kanya at kay Spell. Kapwa ito umiikot ng magkasalungat. Pero gaya ng dati, hindi pa rin ito konektado sa mga universal cogwheels. Walang bagong area powers, ngunit tumaas ang pisikal na lakas ni Hansen dahil sa pagsasanib. Habang iniisip niya kung anong silbi talaga ng area power, biglang may mahiwagang enerhiyang dumaloy mula sa kanyang Sea of Soul. Kilalang-kilala niya ito ang enerhiya ng itim na kristal na armor. Sa loob ng Sea of Soul, lumiwanag ang helmet ng armor at lumitaw dito ang parehong simbolo na nasa kanyang noo. Nangliliwanag ito sa malamlam na liwanag. Ramdam ni Hansen ang mas matibay na koneksyon sa Black Crystal Armor. Halos parang kayanan niya itong kontrolin. Pero agad niyang naunawaan, ito'y ilusyon lamang. Hindi pa rin niya ito ganap na kontrolado, ngunit mas malapit na ang koneksyon kaysa dati. Ang The Story of Jin's, para ba ito sa pagkokontrol ng Black Crystal Armor? Bulong niya sa sarili. Kung maabot ko ang susunod na antas, baka tuluyan ko nang magamit ang armor na iyon. Naalala ni Hansen ang sandaling ginamit ng armor ang suntok para durugin ang rebulto ng isang Diyos. Kung magagawa niya iyon, magiging napakalaking kalamangan iyon. Pero isang tanong ang gumambala sa kanya. Kung ang The Story of Jin's ay ginawa ni na Sacred Leader at ng mahiwagang babae para pumatay ng Diyos, bakit ito konektado sa Black Crystal Armor? Ang armor na iyon ay galing sa Sanctuaries. Kung ito ay pag-aari ng Sacred Leader, bakit niya ito iniwan sa unang realm ng Sanctuaries? At kung ito'y ginawa para sa The Story of Jin's, bakit hindi ito kasama sa orihinal na pagsasanay? Ang tanging lohikal na paliwanag ni Hansen, baka ang armor ang susi para ma-activate ang The Story of Jin's. Baka noong hindi pa ito gumagana, ginamit ni Sacred Leader ang armor upang ma-practice ito. Pero kung ganoon, bakit niya ito iniwan? Isa itong palaisipan. Tumigil na sa pag-iisip si Hansen at ini-release ang pagsasanib nila ni Spell. Kakaiba, ang proseso ng pagsasanib namin ay halos kapareho ng kay Little Angel, bulong niya. Gusto sana niyang subukang muli kay Little Angel, pero wala ito sa paligid. Gitling-gitling-gitling.
Pagbalik niya sa control deck, nakita niyang nakapila ang mga pirata sa harap ni Bauer, lahat sila ay may mga sticker sa mukha. Mga duke at king ang ilan sa kanila, pero parang mga batang inasor. Nakita ni Hansen ang kanilang mga mata, puno ng pagmamakaawa. Kaya kinuha niya si Bauer at isinakay sa balikat. Sige na, hayaan mo na sila. Tayo naman ang tumingin kung anong ginagawa ng mga knight ng Extreme King. Ngunit bago pa siya makalakad ng 5 hakbang. Captain, tingnan nyo, may dumarating. Sigaw ng isang pirata. Lumingon si Hansen at sa kalayuan, lumulutang sa ulap ang isang dambuhalang barko. Kasinlaki ito ng planeta. Hindi bihira ang ganoong laki ng barko, pero sa Changxia system, bihira ang gumaganang teknolohiya. Kaya nakakapagtaka kung bakit ito aktibo. Habang iniisip niya ito, lumapit ang battleship sa White Whale. Tulad ng tilapia sa tabi ng isang balina, ganoon kaliit ang White Whale kumpara sa barkong paparating. Kabanata 2478. Saiyan. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Kung may lahi man sa universo na kayang maglayag ng barkong pandigma papasok sa Changxia system, iyon ay ang mga Saiyan. Sa pananaw ng ebolusyon, ang mga Saiyan ay marahil kabilang sa 20 pinakamakapangyarihang lahi sa universo. Ngunit dahil sa kanilang teknolohiya, itinuturing silang ika-6 sa kabuoang ranggo. Kahit ang teknolohiya ng Extreme King ay kapos kumpara sa mga Saiyan. Nang makita niya ang simbolo ng bakal na kumakatawan sa Saiyan sa harapan ng barko, agad niyang nakumpirma na barko nga ito ng Saiyan. Kahit hindi niya ito nakita, malalaman pa rin niya. Tanging mga Saiyan lamang ang may kakayahang maglayag ng napakalaking barko papasok sa Changxia system ng walang sagabal. Nag-alinlangan si Hansen, iniisip kung dapat ba niyang ilipad palayo ang puting balina. Pero biglang nagpaputok ang barkong Saiyan ng sinag ng liwanag na sa kabutihang palad ay hindi tumama sa puting balina. Huminto ito sa harapan ng kanilang barko at ipinakita ang hologram ng isang nilalang na nakasuot ng baluti. Mahal naming Hansen. Ako si Prinsipe Albert ng Saiyan. Inuutusan ako ng aming hari na imbitahan ka bilang panauhing pandangal ng mga Saiyan, pahayag ng nilalang habang yumuyuko ng magalang. Salamat sa paanyaya, pero hindi ako makakapunta. Marami akong ginagawa ngayon, tugon ni Hansen mula sa loob ng puting balina. Narinig ito ni Prinsipe Albert, ngunit nagpaliwanag pa rin siya, huwag kang matakot. Wala kaming masamang intensyon. Nais lamang naming pagpalain mo ang aming prinsipe. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Maaaring mapag-usapan natin ang halaga ng iyong serbisyo. Mukhang nagkamali kayo ng pag-unawa. Maaari akong magbigay ng basbas, pero hindi ko kayang gawing isang deified na nilalang ang isang ordinaryo, sagot ni Hansen. Tumawa si Prinsipe Albert. Alam namin iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pipilitin sa imposible. Nais lamang ng aming hari na pagpalain mo ang ilan sa aming mga prinsipe upang madagdagan ang kanilang talento. Iyon lang. Ganoon ba? Pero gaya ng sinabi ko, abala talaga ako ngayon, ani Hansen, hindi lubos na nagtitiwala sa sinasabi ni Albert. Kung iyon talaga ang iyong pasya, hindi ka namin pipilitin. Ngunit kung magkaroon ka ng panahon, umaasa kaming bibisitahin mo kami. Kung mapagpupolo mo ang ilan sa aming mga prinsipe, malaking utang na loob iyon sa amin, dagdag pa ni Albert. Hinahabol ka ng mga Extreme King, kaya delikado ang iyong landas. Kaya't ipapakita ko ang isang ligtas na daan palabas ng lugar na ito. Matapos nito, umikot ang dambuhalang barko na kasing laki ng planeta at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagdalawang isip si Hansen, ngunit pinasunod pa rin niya ang puting balina. Kung may balak man si Albert na dalhin siya sa mga Saiyan, hindi na rin siya makakawala. Kaya minabuti na rin niyang alamin kung ano ba talaga ang pakay ng mga ito. Sa ikinagulat ni Hansen, totoong ang inihatid lang siya palabas ng Changxia system ng mga Saiyan. Dahil hindi makapasok ang mga ordinaryong barko sa Changxia system, malaking kalamangan ito para sa mga Saiyan. Kilala nila ang lugar at ang teknolohiya nila ay abante. Marami silang naiiwasang gulo. Sa loob lamang ng isang buwan, nakalabas si Hansen sa Changxia system sa ilalim ng proteksyon ng barkong Saiyan. Mahal naming Hansen, sana'y dumalaw ka sa amin balang araw, palim ni Prinsipe Albert. Matapos ang pamamaalam, bumilis ang barko at tuluyang lumisan. Kakaiba ang mga Saiyan, bulong ni Hansen habang pinagmamasdan ang barko. Ang galing ni Mr. Captain. Maging si Prinsipe Albert ay magalang sa kanya. Isa siyang deified elite, halos Diyos na sa mga Saiyan. Sikat na sikat talaga si Mr. Captain. Masaya kaming sumusunod kay Mr. Captain at Little Captain. Tuloy pa rin ang pagbabola ng mga pirata, pero totoo naman ang kanilang gulat.
Pinatay na ni Hansen ang isang prinsipe ng Extreme King at hinahabol siya ng mga ito. Pero ngayon, magalang pa rin ang ibang lahi sa kanya. Hindi talaga kapanipaniwala ang reputasyon niya. Alam ni Hansen na kaya siya tinrato ng ganoon ng mga Saiyan ay dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng basbas. Pero nagpapasalamat pa rin siya. Kung may pagkakataon, bibisita ako sa mga Saiyan. Pero siguradong may kapalit iyon, naisip ni Hansen. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinapilot niya si Bauer ng puting balyina upang makalayo sa Changxia system. Nakaligtas na sila sa pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Dahil inihatid sila ng mga Saiyan, mas napaaga ang kanilang paglabas kaysa sa inaasahan. Tiyak na iniisip pa rin ng mga naghanap kay Hansen na nasa loob pa siya ng Changxia. Wala pa ring hamarang sa kanya kaya't mabilis silang nakatawid sa mga System of Chaos. Ngunit hindi rin naging madali ang paglalakbay patungong Sky Palace. Dumaan siya sa paikat na ruta para makaiwas sa mga bantay ng Extreme King. Ngunit habang naglalakbay, may isang nilalang ang biglang lumitaw sa kalawakan at hamarang sa kanyang daraanan. Si Bai Wuchang, bakit siya narito? Ibig sabihin, nandito rin ang mga kawal ng Extreme King. Gulat na isip ni Hansen. Hansen, lumabas ka riyan. Huwag kang mag-alala, mag-isa lang ako. Handa na akong makipaglaban sa'yo, sigaw ni Bai Wuchang. Pagkatapos mag-isip sandali, lumabas si Hansen sa puting balyina. Lumapit siya kay Bai Wuchang at nagtanong, paano mo nalaman kung nasaan ako? Hindi niya kinatatakutan si Bai Wuchang, ngunit nagtataka siya kung paanong nagkataong nagtagpo sila roon. Humingi ako ng tulong kay Teacher Ancient Abyss para kalkulahin ang ruta mo. Sinabi niya na hintayin kita rito. At tama nga siya, sagot ni Bai Wuchang. Napamulagat si Hansen sa narinig. Hindi siya makapaniwalang may nakahula kung saan siya dadaan. At ipinapwesto pa doon ng isang tao para salubungin siya. Nakakakilabot isipin. Kabanata 2479. Nag-isip si Hansen kung paano nagawang kalkulahin ni Teacher Ancient Abyss ang eksaktong ruta ng kanyang pagtakas. Maaaring hindi ganoon kahirap para kay Teacher Ancient Abyss na sabihin kay Bai Wuchang kung saan siya aabangan, matalino kasi talaga ito. Lalo pat hindi naging maginhawa ang paglalakbay ni Hansen, palagi siyang hinahabol ng mga kaaway, kaya't laging alerto. Tama na ito, labanan mo ako. Ako ang mananalo ngayon, sigaw ni Bai Wuchang, habang sumabog ang kanyang lakas. Nabalot ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan. Ito ang kanyang Ghost King body. Ang lakas mo, naging half-deified ka na. Gulat na tanong ni Hansen, habang pinagmamasdan si Bai Wuchang. Masyado siyang mabilis umangat. Malamig na sagot ni Bai Wuchang, life and death practice sa Extreme Mountain. Hindi na ako yung dati. Hindi ako matatalo ngayon. Pasensya na kung prangka ako, pero kahit naging half-deified ka, baka madismaya ka lang kung aasa ka na tatalunan mo ako gamit lang ang Ghost King body mo, sagot ni Hansen, habang nakatitig sa kanya. Tinitigan siya ni Bai Wuchang, at dahan-daang nagsalita, bawat salita ay may bigat. Lumaban ka, sabi ko nga, hindi ako matatalo ngayon. Hindi na sumagot si Hansen. Hinugot niya ang kanyang ghost teeth knife. Ginamit niya ang fang, at sinugitan si Bai Wuchang. Maliban sa kapangyarihang teeth ng kanyang kutsilyo, ginamit din niya ang Eternity Solidifying Power ni spell. Bagamat kayang baliwalain ng Ghost King body ang pisikal at enerhiyang atake, hindi nito kayang tanggihan ang kapangyarihang Eternity. Samantala, inilabas ni Fang Qingyu ang 1G Rubik's Cube na ibinalik ni Hansen sa kanya. Sinimulan niyang i-record ang laban. Hindi ito live, dahil alam niyang mapapahamak sila kapag nalaman ng Extreme King ang kinaroroonan nila. Nang makita ni Bai Wuchang ang palo ni Hansen, agad siyang humugot ng mahabang asul na kutsilyo mula sa kawalan. Iwinasiwas ito para salubungin ang Ghost Teeth Knife. Ngunit nang makita ni Hansen ang kutsilyo ni Bai Wuchang, biglang kumipot ang mga mata niya. Sa halip na ituloy ang atake, pinahihit niya ang kanyang kutsilyo upang protektahan ang kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Nabigla ang mga pirata at si Fang Qingyu. Akala nila nababaliw na si Hansen. Hindi niya hinarang ang atake, tila wala siyang depensa, at parang leeg lang niya ang pinoprotektahan niya. Dong! Isang matinis na tunog ng banggaan ng mga kutsilyo ang narinig. Nakita ni Bai Wuchang ang atake ni Hansen, ngunit biglang lumitaw ang kutsilyo ni Hansen sa tabi ng kanyang leeg, eksaktong oras para harangin ang tunay na palo ni Bai Wuchang. Kung kaunti lang ang naantala, maaaring tinamaan na ang kanyang leeg. Nagulat ang lahat, hindi nila maintindihan kung paano iyon nangyari. Gumamit si Bai Wuchang ng mas maraming kakaibang kasanayan.
Parang may kakayahang lumitaw sa kahit anong lugar ang kanyang mahabang kutsilyo, tila kaya nitong mag-teleport sa espasyo. Pinabagal ni Fang Qingyu ang video, paulit-ulit, ngunit hindi pa rin niya maunawaan kung paano lumilitaw ang kutsilyo ni Bai Wuchang. Pero higit na nakakagulat ay ang katotohanang naibablock lahat ni Hansen ang mga atake. Saan man lumitaw ang kutsilyo ni Bai Wuchang, naroon din ang kutsilyo ni Hansen upang salubungin ito. Kung ang kasanayan ni Bai Wuchang ay parang multo, si Hansen naman ay parang Diyos. Isang Diyos na nakakaalam ng lahat. Naglaho at muling lumitaw ang katawan ni Bai Wuchang, tila bagyong walang patid, pero si Hansen ay parang malakas na bato sa gitna ng bagyo. Ang kanyang ghost teeth knife ay parang hindi natitinag, laging naroroon sa tamang lugar. Masyado nang malakas si Mr. Captain. Kung ako yun, matagal na akong patay. Hindi ko pa malalaman kung paano ako namatay. Parang alam ni Mr. Captain ang lahat. Paano niya nahuhulaan kung saan lilito ang kutsilyo? Parang propeta. Yung prince ng Extreme King, si Bai Wuchang na sinasabing eksperto, hindi pala uubra kay Hansen. Mabuhay si Mr. Captain, at si Little Captain rin. Mabuhay! Mabuhay! Sigaw ng pirata habang tinatitigan siya ni Bauer. Pero sa totoo lang, talagang kapansin-pansin ang pag-unlad ni Bai Wuchang. Sa Extreme Mountain, tinaya niya ang buhay niya para maabot ang rurok ng Ghost Knife skill. Ang kasanayang ito ay parang galing sa kabilang mundo. Hindi mo malalaman kung kailan at saan tatama, pero si Hansen, gamit ang Dangshan area, ay kayang makita ang galaw ng mga cogwheel sa paligid. Bawat kilos ng Ghost Knife ay nagdudulot ng pagbabago sa Universal Cogwheel, kaya may babala siya bago pa ito tumama. Kung nais ni Hansen, kaya niyang i-lock ang cogwheel upang hindi na muling lumitaw ang kutsilyo sa espasyo. Ngunit interesado si Hansen sa kasanayan ni Bai Wuchang, kaya't hindi pa siya sumusugod. Pinapanood niya ang bawat galaw ng Ghost Knife. Ngayon, kaya ko nang gamitin ang tunay na kasanayan, sabi ni Bai Wuchang, hindi alintana ang sinabi ni Hansen. Tinitigan niya ang kanyang kutsilyo. Anong kasanayan yan? Tanong ni Hansen. Ang kasanayang natutunan ko sa rurok ng Extreme Mountain. Ang kasanayang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay, sagot ni Bai Wuchang habang naglalagablab ang kanyang mga mata. Isang kakaibang kapangyarihan ang sumiklab mula sa kanyang katawan at sa kanyang kutsilyo. Kabanata 2500. Ang pag-aaral mo sa Extreme Mountain ay wala akong pakialam, naisip ni Hansen. Kung gusto mong makipaglaban ng buhay at kamatayan, andyan ang mga Xenogeneic. Bakit ako pa? Pinatay ko si Bai, at ngayon gusto na akong patayin ng Extreme King. Pero kung napatay ko pa si Bai Wuchang na paborito ni King Bai, malamang siya mismo ang humabol sa akin. Ako pa talaga ang may kasalanan. Pero hindi bibigyan ni Bai Wuchang si Hansen ng pagkakataong umatras. Lalo pa siyang nagngangalit. Ang dating parang maltong katawan niya ay naging mas matatag pero parang ilusyon pa rin kung titingnan. Napakunot noo si Hansen. Ang asul na kutsilyo ni Bai Wuchang ay naging itim at parang may gumagapang na mga itim na kedena sa ilalim ng ibabaw nito. Anong klaseng kasanayan ito? Parang maglalabas ng substance chains tulad ng itim na tigre na nakalaban ko dati. Kahit hindi pa buo ang mga kedena, kung magawa niya ito, may 70% siyang tsansang maging deified, naisip ni Hansen habang pinagmamasdan si Bai Wuchang. Naglalagablab ang mga mata ni Bai Wuchang. Ang pag-akyat sa Extreme Mountain ay mapanganib. 9 sa 10 ay mamamatay, at isa lang ang mabubuhay. Pero malaki ang gantimpala. Nakuha ko ang prestihiyosong kasanayan ng bundok, ang Big Universe Extreme Dead Godlight. Isang tira lang nito, pwedeng wasakin ang lahat. Kaya mag-ingat ka. Pwede bang wag na lang? Inis na tanong ni Hansen. Hindi pwede. At bago pa matapos ang sagot, umatake na si Bai Wuchang. Ang liwanag mula sa itim na kutsilyo ay dumiretso kay Hansen. Hindi ito maiiwasan. Parang hindi man lang kumilos ang kutsilyo. Nang lumitaw ang liwanag, naroon na ito sa loob ng katawan ni Hansen. Katulad ito ng Bloodpulse Sutra. Direktang inaapektuhan ang self-cogwheel ng kalaban, gulat na isip ni Hansen. Dahil sa mismong self-cogwheel ito tumama, halos imposibleng iwasan. Isa itong nakamamatay na atake. Pero iba ito sa Bloodpulse Sutra. Ang Bloodpulse ay nagtutulak ng self-cogwheel, itong sa kanya ay sinisira ang self-cogwheel. Kung masira ang self-cogwheel, halos patay na ang tao. Mawawala ang life force. Kung malayo siya kay Bai Wuchang, madali sana itong iwasan. Pero masyado siyang malapit, huli na para umiwas, kaya't tinanggap na lang niya ang tama. Sa loob ng katawan ni Hansen, isang kapangyarihan ang kumilos.
Umikot ang kanyang self-cogwheel, at kumikislap ito ng kakaibang simbolo, ito ang self-cogwheel ng The Story of James. Tumama ang itim na liwanag ng kutsilyo sa self-cogwheel, pero hindi ito gumalaw. Sa halip na basag ang liwanag, naging mga piraso ng itim na sangkap, at naglaho. Mukhang wala namang kwenta ang kasanayan mo, sabi ni Hansen habang nanlilisik ang mga mata ni Bai Wuchang. Hindi, imposible, usual ni Bai Wuchang na hindi makapaniwala. Hansen ay nasa perpektong distansya para gamitin ang Big Universe Extreme Dead Godlight. Sa ganitong layo, inaakala niyang kaya niyang patayin kahit sinong hindi deified. Kahit half-deified, parang manok lang na pinuputulan ng ulo. Pero kahit tinamaan si Hansen, wala itong naging epekto. Hindi man niya makita ang self-cogwheels, alam niyang ito ay kapangyarihang direktang sumisira sa life force. Pero si Hansen, hindi naapektuhan. Napahinto si Bai Wuchang. Hinawakan lang niya ang kanyang kutsilyo, hindi alam ang susunod na gagawin. Gusto mo pa bang ituloy? Tanong ni Hansen habang nakatitig sa kanya. Talo ako, pero sa susunod. Sa susunod, puwet mo. Sigaw ni Hansen. Bigla siyang tumalon, at sinuntok si Bai Wuchang sa mukha. Isang nakakakilabot na lakas ang bumiyak sa kanyang bungo. Bumulwak ang dugo habang lumipad si Bai Wuchang. Sumunod si Hansen. Tuloy-tuloy ang kanyang suntok at sipa, parang bagyong bumubuhos kay Bai Wuchang. Galit na galit si Hansen, wala na siyang kontrol. Napunit ang laman ni Bai Wuchang, nagkabitak-bitik ang mga buto. Wala na siyang magawa. Loko ka, akala mo kung sino kang malakas. Dahil lang ba anak ka ni King Bai? Sigaw ni Hansen habang patuloy sa pambubugbog. Sunod-sunod ang kanyang mga kamao sa mukha ni Bai Wuchang hanggang sa durugin ito. Tumilapon ang mga mata, at pumasok sa loob ang ilong. Hindi pa rin tumigil si Hansen. Patuloy ang galit, basag ang lahat ng buto ni Bai Wuchang. Nagsisigaw siya hanggang mawalan ng boses. Nanigas si Fang Qingyo at ang mga pirata. Anak ni King Bai ang binugbog niya. Pinatay na ni Hansen si Bai Yi kaya't pinaghahanap siya ng buong universo. Kung napatay pa niya si Bai Wuchang, tiyak na si King Bai na mismo ang hahabol. Malakas nga si Bai Wuchang, ang kanyang Ghost King Body, Ghost Knife Skills, at Big Universe Extreme Dead Godlight, pero masyado siyang nakatutok sa kapangyarihan. Walang balanse ang kanyang taktika. Kung kalaban niya ay mas mahina, panalo siya. Pero kung kapantay niya ang lakas, durog na siya. Binuhat ni Hansen si Bai Wuchang na parang basang-basahan. Ibinalik niya ito sa White Whale at inihagis sa sahig. Bumulwak ang dugo. Nagtinginan ang lahat sa kanya. Halos hindi na siya mukhang tao. Kung hindi dahil sa Ghost King body niya, patay na siya. Pwede na sana siyang makabangga kung sino man, pero si Hansen talaga. Binugbog pa, walang kinatatakutan si Captain. Ikulong siya, gawing bihag. Kapag sumugod pa ang Extreme King, pupugutan ko siya ng ulo, matigas ang boses ni Hansen. Puno pa rin ng galit si Hansen. Marami na siyang nakilalang adik sa labanan, tulad ni Lone Bambo, pero may hangganan pa rin ang mga iyon. Si Bai Wuchang, wala. Laban lang siya ng laban, kahit walang dahilan. Buti na lang at matatag ang self-cogwheel ni Hansen, at may eternity solidifying power siya. Kung ordinaryo siyang nilalang, baka sirang-sira na ang kanyang life force. Mas masahol pa sa gulay ang lagay.